Magandang umaga sa iyo, Carla, at magandang umaga mga boss. Live mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, atin na ngayong silipin ang lagay ng panahon ngayong umaga ng Lunes. Mga kaibigan, sa parteng ito ng ating programa, ating makakasama si Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio upang sagutin ang ilang katanungan at magbigay linaw tungkol sa ating weather conditions ngayong araw na ito. Magandang umaga, sir. Magandang umaga si at ganun din po sa lahat ng nanonood. Yunong Aurelio, ating simulan itong ating talakayan sa pagbibigay linaw kung ano nga ba ang inaasahan natin na magiging mga panahon ngayong linggo. Dahil yung nakarang linggo nga ay nagkaroon tayo ng isang low pressure area dito sa may silangang bahagi ng Pilipinas. Ngayon po bang araw na ito at nitong mga susunod na araw, tinataya po bang magkakaroon tayo ng low pressure area na nanggagaling sa labas ng Philippine Area of Responsibility? Sa araw nito, itong ITCZ ang patuloy na nakaka-apekto dito sa ating bansa, lalo na po ang Luzon, ang Visayas at ang Mindanao. At maaari po magkaroon tayo ng LPA o low pressure area kung saan nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Yun nga mga kaibigan, tinataya nga na dahil umiiral itong ITCZ o ng Intertropical Convergence Zone dito sa ating bansa ay magkakaroon tayo ng chance na magkaroon ng low pressure area na manggagaling dyan sa weather system na yan. More details on that tungkol dyan pagkatapos nito at sa ating susunod na mga katanungan. Pero maiba tayo, Ginoong Aurelio, nitong nakaraang linggo nga ay nakaranas tayo ng epekto ng malakas na pag-ulan dito sa may Luzon dahil nga sa low pressure area dyan sa may Silangan. Naging maulan po ba dito partikular sa may Bulacan kung nasaan naroon ang Angat Dam? Opo, naging matatandaan nung nakaraang linggo ay nagkaroon tayo ng pag-ulan dulot ng habagat. At nagkaroon tayo ng mga pag-ulan dito mismo sa area ng Luzon at Visayas at lalo po sa Angat Dam. At kaya po naman, nagkaroon tayo ng pag-ulan na nanatiling mababa ang level ng tubig sa Angat Dam. At sa ibang impormasyon dito sa mga dam status o yung mga water level sa mga Angat at sa mga dam ho natin ay tumawag po sa 926-6970. Ito po ay flood forecast at warning section dito sa Pag-asa. Mga kaibigan, ayan nga dito sa may Angat Dam, dito sa may Bulacan, kahit na naging maulan noong mga nakarang araw ay nananatili pa ring mababa o below the low water level itong Angat Dam. At hanggat sa hindi nagpapatuloy o nagiging tuloy-tuloy ang pag-ulan sa isang area o particular dyan sa area na yan, ay hindi tinatayang tataas o magiging sapat ang tubig upang tumaas para ito ay manatili o humigit pa sa low water level dito sa Angat Dam. Kung magpapatuloy ang pag-ulan, maaari itong mapunan at yan nga ay titignan natin sa pagpasok nitong hanging habagat at sa inaasahang pagpapatuloy nitong pag-ulan sa buwan ng Hulyo. Ginoong Aurelio, nung mga nakarang araw nga ay bumalik itong Intertropical Convergence Zone dito sa may timog na bahagi ng bansa. Ngayong araw na ito, saan ba iiral ang weather system na ito at ano ba ang magiging epekto nito sa mga areas kung saan ito umiiral? Opo, yung matatandaan yung ITCZ noong nakarang araw ay dito lamang po sa bandang Mindanao ang naapektuhan. Pero ngayong araw po ay yung ITCZ o Intertropical Convergence Zone, hindi lang ang Mindanao maapektuhan niya. Itong Visayas at ganoon din ang Palawan. Kayo nakikita, maulap po dito sa area nito, Palawan, Visayas at ganoon din ang Mindanao. Ayon nga sa obserbasyon at sa mga weather models ng Pag-asa, mga kaibigan, itong Intertropical Convergence Zone ay umiiral ngayon dito sa may Kabisayaan at sa ilang bahagi ng Palawan, partikular na rin dito sa may Mindanao. At alam naman natin kapag itong weather system na ito ay nasa isang lugar, ito ay magbibigay ng kaulapan at mga pag-ulan. Kaya naman inaasahan na magiging maulan dyan sa mga bahaging iyan ng bansa hanggat sa umiiral itong ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Ginoong Aurelio, ano po ba ang outlook nitong linggong ito ng Pag-asa para dito sa mga bahagi ng Pilipinas? Apo, una-una itong habagat ay nanatiling mahina at di pa rin nakaka-apekto dito sa ating bansa. At sa loob ng 3 araw mula ngayon, Monday, Tuesday hanggang Wednesday, ay nakita mo namin ang ITCZ pa rin o Intertropical Convergence Zone ang patuloy na nakaka-apekto dito sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo-lalo po ang Palawan, Visayas at ganoon din ang Mindanao. Mga kaibigan, ngayong linggo nga ito o sa mga susunod na 3 araw, tinatayang ang Intertropical Convergence Zone lamang ang iiral dito sa bansa, partikular dito sa may Kabisayaan, sa Mindanao at sa may Palawan area dahil mahina nga itong hanging habagat na siyang nung nakarang linggo ay umiiral dito sa may kanlurang bahagi ng Pilipinas. Inaasahan naman na magkakaroon din tayo ng fair weather conditions dito sa may malaking bahagi ng bansa. Alamin na rin po natin, Ginoong Aurelio, kung ano nga ba ang forecast ngayong araw na ito. Opo, para sa araw nito, itong Intertropical Convergence Zone, ITCZ, nakikita, naapektuhan niya ang Palawan, Visayas, Mindanao, kaya itong mga lugar nito, makakasa po tayo ng maulap na may mga light to moderate rains at thunderstorm.
Mas magandang panahon dito sa bandang lalabing bahagi ng Luzon at kasama ang Metro Manila at sa mga oras nito ay nakakaroon po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. At inaasahan pa rin natin itong mga isolated na pag-ulan or thunderstorm sa hapon at gabi. Dahil nga sa impluwensya nitong ITCZ ay magkakaroon tayo o tinatayang magkakaroon ng maulan na panahon dyan sa may Kabisayaan at sa Mindanao habang mananaig naman ang fair weather conditions dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon. Maraming salamat po Ginoong Alzar Aurelio para sa lahat ng impormasyon na inyong ibinahagi sa amin ngayong umagang ito. Mga kaibigan, kami magbabalik dala ang ilang anunsyo matapos ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Mga kaibigan, magiging maulan nga dito sa malaking bahagi ng bansa, partikular dito sa may Kabisayaan at sa Mindanao ngayong araw na ito. At sa katunayan ay naglabas ng light to moderate rains advisory ang Pag-asa nitong nakaraang mga minuto lamang. Ayon sa kanila at ayon sa Weather Center, makakaranas ng light to moderate rains dito sa mga lugar ng Misamis Oriental, Zamboanga City, Bukidnon, Davao City, Davao Oriental, Compostela Valley, Camiguin at Misamis Occidental. Ganoon din maaaring maranasan ng light to moderate rains dito sa may North Cotabato, partikular dito sa may lugar ng Alamada, sa may Agusan del Norte at Agusan del Sur, sa Surigao del Norte at Surigao del Sur at sa Lanao del Sur, partikular dito sa may lugar ng Sagiran. Magkakaroon din ng light to moderate rains dito sa may Tawi-Tawi at sa Basilan. Bagamat ito ay light to moderate rains lamang, maaari ring maging occasionally heavy o maging malakas ang pag-ulan na ito. At bibigyan namin kayo ng update tungkol dyan sa aming mga susunod na mga ulat. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Please check our social media accounts on our website para sa latest weather information. Mula dito sa Panahon TV, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako ang inyong weather guide, Earl Figuracion. Magandang umaga sa inyong lahat. Balik sa iyo, Sandro.